Tayan nito ang development sa investigasyon ng Kongreso sa gyera kontra droga ng Duterte administration. At makakausap natin ngayon live si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, thank you for granting this interview. Thank you, good morning sa iyo at sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating lahat. Senator, simulan po muna natin sa your reaction naman po sa sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na nagbigay na raw po siya ng kopya ng transcript ng Senate hearing at Quadcom hearing sa ICC. Is this concerning for you, sir? No, I'm not concerned. Ang tanong ko lang is saan siya kumuha ng authority para makapag-transmit ng transcript, official transcript of records sa House of Representatives. Okay. Binigyan ba siya ng authority ng liderato ng House of Representatives na i-transmit yung kanilang official records sa ICC? So yan ang tanong ko. How about sa Senate, sir? Because I remember Senate President Cheese Escudero saying na isi-certify ng Blue Ribbon Committee yung transcript or kung manghingi man po yung public ng access into it. Kung manghingi o ang ICC po ng kopya, would you oppose yung pagbibigay po ng certified true copy ng transcript ng hearings po sa ICC? Well, if that is the decision of the leadership of the Senate, then I will try. I will try to ask for clarification from him. Why? Knowing that ICC has no jurisdiction over the Philippines. So I will ask him why. But if I will be overruled, then what can I do? I am only one voice in the wilderness as far as the Senate is concerned. But still, I am going to ask him why. Pero hindi nyo po pipigilan or hahayaan nyo kung anong maging desisyon po nila kung magbibigay man sila ng kopya sa ICC po once manghingi man yung ICC? Well, as I have said, my position is that ICC has no jurisdiction over us. Wala silang jurisdiction. So that would be my basis for opposing that move in the form of objection, maybe. Senator Bato, dahil po sa mga naging testimonya, revelasyon, both sa Senate at sa House Quadcom hearings itong mga nakaraang linggo, do you feel na mas dumarami po yung mga naging materials, for example, ng ICC against those involved sa Duterte drug war? No, I don't think so. I don't think so. Okay. Depende yan. From whose point of view? Pag kunin mo ang point of view ng mga pro-ICC, ay tuwang-tuwa sila. Pero pag kunin mo naman yung point of view ng mga anti-ICC, ay tuwang-tuwa rin naman sila. At na-explain ng gusto ni Pangulong Duterte yung kanyang part sa war on drugs. So, yun nga, sabi nga niya is guilt is personal. So, that explains everything, Tristan. But would you say, sir, based on your assessment sa naging mga testimonya ni dating Pangulong Duterte, na justify niya ba yung pangangailangan ng drug war nung kanyang administrasyon? Kahit sinong tanungin mong Pilipino siguro, kahit sinong tanungin mo kung kailangan ba talaga tayo mag-wage ng war on drugs, pagpasok ni Pangulong Duterte. If you can remember, that has been a part of his campaign promise nung tumakbo siyang as presidente, na I will address the drug problem, the criminality problem of this country. At siya'y nanalo. Pinili siya ng taong bayan because of that promise. So, naturalmente, when he became the president, he had to deliver that promise. Ayun nga, deliver yung promise na yun. At tuwang-tuwa naman yung taong bayan. Yung kanyang approval rating ay napakataas dahil sa kanyang ginawang war on drugs. So, it explains everything. Na-justified yung kanyang pag-wage ng war on drugs. Okay, but I remember rin po na nagkaroon po kayo ng press briefing with other reporters last week wherein you said yung ibang mga sinabi niya ay posibleng maging quote incriminating. Do you stand by it? Meron po ba siya mga nasabi na incriminating, and at the same time may mga nasabi rin po ba si Pangulong Duterte na sa tingin nyo ay hindi seryoso even under oath? Yes, but meron siyang klaro-klaro yung kanyang hindi seryoso na pagsabi, na yung sinabi niya na you don't need to look further beyond kung sino yung member ng death squad. Andyan, no? Yung senador ninyo, I am sure he was joking. Very clear. At binawi naman niya later on.
At yung sinabi niya na meron daw siyang uh, death squad na mga sibilyan, na mga mayayaman na gustong mamanatiling tahimik yung syudad ng Davao. Pero tinanong siya kung sino-sino yung mga tao na yun, patay na daw yung mga tao na yun. Maybe if they want to file a case against him for what? For whatever. Pwede lang magamit yun. But again, yung sinasabi niya, guilt is personal. Okay. Senator, sabi ho ng ICC, marami silang sources na pinagkukunan ng kanilang investigasyon pagdating po sa Duterte drug war. Pero they are also following or closely following the developments sa nagaganap po sa investigasyon sa Pilipinas. Your comment po sa naging pahayag ng International Criminal Court. They can do whatever they want. Wala tayong control over them. They can do whatever they want. But the fact remains that they have no jurisdiction over the Philippines. At pangalawa, yung sila mismo nagbabiolate sa kanilang Article number 1 ng kanilang ng Rome Statute na complementarity. Yung complementarity clause na sinasabi. Bakit hindi ba gumagana ang ating criminal justice system dito? Gumagana naman. So bakit sila makialam? We don't need their complementary effort pagdating sa investigation. Dahil gumagana ang ating criminal justice system dito. Sir, meron na po bang any communication or contact from ICC sa inyo po personally so far? Noon, meron tumatawag sa office. May tumatawag sa office pero inignore lang ng mga tao ko dahil hindi namin sigurado kung yun ba ay talagang authentic na ICC. Baka mga tao lang yun ni Trillanes na nagpa-ICC kaya hindi sinagot ng aming mga tauhan sa opisina. Okay sir, but do you remember ilang beses sila nag-attempt tumawag sa inyo and ano po yung exactly sinasabi nila to your office? Gusto lang daw nila akong interviewin. Kung pwede daw akong interviewin. Yun ang mga tao nagpakilalang ICC. Gusto lang daw nila akong interviewin. Sir, during... Ako naman, kung magpapa-interview ako sa kanila, that is tantamount to recognizing their jurisdiction over us kapag tayo ay sumagot sa kanilang mga communication. We are very firm on our stand na they don't have jurisdiction over us. So why entertain them? Etong call, sir, na na-receive nyo from nagpapakilalang ICC, how many times, sir? And when? Hindi ko alam. Sa opisina ko ang nakakatanggap. This year ba yan, sir? This year ba yan, sir, or last year? This year lang ata yun. This year lang. Okay. Let's go back, sir, sa naging Senate hearing with the former President. Ang dami pong mga lumabas na story din. Yung mga sinabi rin po ni dating Pangulong Duterte, sabi nyo nga po, the mention of a death squad na for you, yung part na sinabi niyang pati senador kasama sa death squad ay baka nagbibiro lang po ang Pangulo. Meron din siya mga sinabi about panghikayat naman laban yung mga EJK victims. At sabi nyo nga po, some might be incriminating. But during the hearing, sir, there were also instances na nagkakaroon ng palakpakan, ng parang tawanan, which Senator Coco Pimentel described as parang mga light moments. But for the families of the EJK victims, when we spoke to them, they don't find it light and they said that it's offending. How would you respond to that, sir, na sa mga naramdaman ng ibang resource person po doon sa hearing? Well, for them, for the victims, alleged victims of EJK, that was offending. But para doon sa mga biktima ng mga drug addict, mga drug pusher, yung mga nabiktima nila na mga na-rape, na mga pinatay, na mga drug personalities, ay kaya sila pumalakpak. Alam mo, sino-sino yung pumalakpak doon sa loob ng gallery? Hindi lang yung mga taga nanonood doon, pati yung mga waiter na nagsiserve ng pagkain doon sa Senado ay pumalakpak sa tuwa. Dahil alam nila gaano ka-importante yung war on drugs. Dahil siguro sila ay naging biktima rin ng mga drug addicts, sila ay natakot doon sa mga drug pushers noon, kaya siguro sila masaya nung nagsalita si Pangulong Duterte noon. So, you have to look at it both sides. Well, sorry for those naging biktima kung ng alleged EJK, kung sila ay na-offend. Pero
masaya naman din yung karamihan na pumalakpak dahil nga ramdam na ramdam nila yung peace and order na idinulot ng war on drugs sa kanilang communities nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay, but was it proper, sir? Kasi parang yung isa niyo pong colleague, si Senator Risa Ontiveros, sinabi niya killing should not be a laughing matter. Regardless po siguro kung ito tungkol sa EJK, but the main fact na ang iniimbestigahan po ay patayan or nagkaroon ng patayan. Yung environment na ganun, sir, do you feel na dapat mabago next hearing, na dapat i-control na po yung mga ganung reaction? Well, you cannot control people's reaction, no? Kung galit sila sa EJK, marami na magnatuwa doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. Bakit mo kukontrolin? Gusto mo maging one side lang yung hearing na yung gustong prevailing situation sa loob ng Senado ay one-sided lang at doon lang makatutok sa alleged EJK victims? How about yung mga victims sa mga drug personalities na yan? Papigilan mo ba yung kanilang saloobin kung sila ay natuwa kapag nagsalita si Pangulong Duterte? So yun, you have to be neutral pag nandyan ka. You let emotions go kung huwag mo pigilan yung mga tao. Otherwise, diktador ka kung yan ang gusto mo. Okay. Speaking of neutrality, sir, yung presence nyo po sa Senate hearing, kino-question din po ng ibang grupo. Maybe you want to respond po ito. For example, the National Union of People's Lawyers or NUPL said the Senate hearing was a platform for the accused. So ang tanong po ng iba, bakit po you and Senator Senator Bongo ay hindi nag-inhibit during the hearing? Ano po ang masasagot nyo? Because I spoke to Senator Pimentel and sinabi niya ang inhibition ay manggagaling sa individual. So for example, sa inyo po dapat manggaling if gusto nyo mag-inhibit. Bakit ako mag-inhibit? If I inhibit, that would be tantamount to disregarding the truth. Alam mo yung mga tao na gusto ako mag-inhibit doon sa hearing, yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Gusto nila one-sided lang ang gusto nilang marinig. Yung side lang sa mga nag-aakusa. Hindi nila pagbigyan yung side ng mga inaakusa. Tingnan mo, pag na-counter natin doon sa hearing, lumalabas na nagsisinungaling yung mga nag-aakusa. So, yan ba ang truth na gusto nila? Yung nakasiper yung bunganga? Yung truth na one-sided lang? Okay. Yun ba gusto nila? Yun ang mga tao na gusto mag-inhibit tayo. Yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Okay. But dun, sir, sa hearing po or sa future hearings, you'll act as both interpellator at resource person. Kasi po may mga nagtatanong din, ano po ba talaga yung magiging role nyo doon? Because last hearing, nagtatanong din po kayo, pero at the same time, sabi naman ni Senator Pimentel, if may gustong itanong sa inyo, pwede rin po because you're also a resource person. Dual po ba yung role nyo dun, sir? Yes. As I have said from the very beginning, I am offering myself to be interrogated by my colleagues. Sabi ko nga, throw me your questions and I'm willing to answer everything under the sun. Kahit anong tanong nyo, itanong nyo doon sa akin at huwag kayo mag-alala. Kaya nga sabi ko, my presence there is twofold. One, being the chairman, being a member of that committee, and number two, being a resource person. I am offering myself as a resource person in that hearing because my name was frequently mentioned in the hearings in the other house. Senator, what's next? Gusto niyo bang dumalo pa ulit si dating Pangulong Duterte sa future Senate hearing sa drug war? Hindi na yung maimbita dahil nagsabi na nga siya, yung pinapauwi natin, wala na kaming question, sir, tapos na, wala na gusto magtanong sa'yo, umuwi ka na, pahinga ka na. Sabi na, no, tapusin natin ito. Ayaw ko na pabalik-balik dito dahil mahal na pamasahe sa aeroplano papuntang Manila, galing Davao. Tapusin natin ito. So, yun nga, exhausted. Lahat ng possible questions na kailangan itanong sa kanya ay exhausted na. Wala na kaming maitanong. Kaya, what's the need for him to appear in the next hearing? So, mukhang hindi na kailangan siya mag-attend.
And kayo, sir, personally, sino pa ang gusto nyong makaharap at matanong sa susunod na hearing? Because again, based from my interview last week kay Senator Pimentel, he said i-schedule niya lang yung second hearing kapag nag-confirm or may confirmation po si retired Police Colonel Royina Garma. Kayo, sir, anong kondisyon nyo or sinong gusto nyong makaharap sa mga future hearing po ng Senate? Yun nga, sinabi na yung absent, lahat ng absent na inibitahan namin na hindi nagdating, like Colonel Garma, Colonel Leonardo, who are under the custody na nakakulong, no? Under contempt, cited in contempt doon sa lower house, sa Quadcom, nakakulong sila ngayon. Kailangan ipadala yung dito sa amin. If there still remains the interparliamentary or interchamber courtesy. Dapat pagbigyan din nila kaming matanong yung kanila mga resource person na nakakulong ngayon, ipadala rin nila sa amin para matanong rin namin. At yung si Kerwin Espinosa, yung drug lord na si Kerwin Espinosa, kailangang pumunta at sagutin yung mga tanong galing sa members ng committee. At yung sinasabi nila na yung driver ni Laila de Lima na si Ronnie Dayan, kailangang magsipot ninyo sa hearing para matanong natin. Sir, ang sabi po ng House Quadcom, bukas pa rin daw po yung kanilang invitation sa inyo at kay dating Pangulong Duterte. To this point, may chance po bang dumalo kayo sa House Quadcom hearing or wala po talaga? Okay, sabi sa kanila, Christian, na hintayin na lang nila na hindi na ako senador. At pag hindi na ako senador, I am no longer representing my institution na ayaw kong mabababoy yung interparliamentary courtesy na ino-observe ng Kongreso, hindi ako pumunta doon. Pero sa ngayon, since senador pa ako, ayaw ko po na masira yung tradisyon na yan at pagdating ng araw, I will be cited as the precedence of violating the interparliamentary courtesy. Ang sabihin nila na si Bato kasi sinimulan ni Bato, tingnan nyo, wala natin magawa. Kapag nababanggit yung pangalan ng senador doon sa hearings na ginagawa ng lower house, ay obligado tayo attend dahil sinimulan na ni Senator Bato. And wala tayong magawa dito sa ating mga parliamentary, mga legislative functions dahil 24 lang Senador Tristano. Kung palagi nag-report doon kung may hearing, wala na magawa yung Senado. Whereas yung lower house, 300 plus sila. Kung ipapatawag sila ng Senado, pwede pa sila magpapangsyon doon. Pero dito sa Senado, 24 lang kami. Kaya nga, ino-observe yan, kinukopya natin yan ng Philippine Congress, yung tradition na yan from the US Congress. Dahil mas marami ang congressman doon sa US kaysa senador. Kaya nila yan na ino-observe yung tradition na yan. Sige lang, hintay lang sila. Pag hindi na ako senador, they can call me anytime. Wala po akong dapat na pangangalagaan na tradisyon. Pwede na ako mag-attend doon. Kung swapan na ako ng pagkatao, kung magkasabili lang ako, kung sulfis na ako na tao, pag binsyo sa pangalan ko, nandun na kagad ako. Kasi gusto kong linisin ng sarili ko. Pero meron akong institusyon na ni-represent. That is the Philippine Senate. Na ayaw kong madamay dito sa aking sariling problema, kung meron akong problema. Shifting topics now, sir, only have few minutes left. Nabanggit nyo na po, no, yung sa Senador, konti lang po. And as we all know, 2025 midterm elections is also approaching. Kamusta, sir, ang paghahanda nyo po for your re-election bid? At yun nga po, yung PDP laban, solid pa rin po ba, sir? And are you trying to get the support of Vice President Sara Duterte para po makatulong sa inyong kampanya? Well, I have already gotten the commitment of both the former President Rodrigo Duterte and Vice President Inday Sara Duterte that they will campaign for us, yung mga PDP senators. At na-confirm niyo yun, sir. Kinonfirm po ni VP Sara sa inyo na she will campaign for the PDP laban bets? President Duterte ang nag-confirm na mga kampanya siya para sa amin. Pero si Vice President Inday Sara Duterte, sabi niya, tutulungan kita. Tutulungan kita, meaning ako. Tutulungan daw niya ako. I don't know with the other candidates. How big of a support itong makukuha nyo, sir, from the father and daughter tandem na endorsement po? And at the same time, how big of a challenge din knowing na in this current political climate, medyo nagkakaroon po ng division between the Marcoses and the Dutertes. Medyo challenging ba ngayon, sir, itong pagtakbo nyo ngayon sa 2025? Very challenging. Parang lumalabas na kami ang political opposition ngayon, di ba? Parang lumalabas na kami ang political opposition. Although we don't want to hold that title, pero
pagtingin talaga ng Malacanang, parang kalaban na talaga kami. So, very challenging talaga. Dahil unlike the candidates coming from the administration, they have their local support. Yung mga LGUs na konektado doon sa Malacanang ay obligadong sumuporta sa kanila at mag-host na kanilang mga rallies. Kami, sino mag-host amin ng rally? Kung merong man diyang LGU, gobernador or mayor na gustong mag-host ng rally, magdadalawang isip. Sabi nga sa akin, huwag na muna siguro ngayon sir dahil baka masuspende kami. Hindi na muna kami magkuhan sa inyo, magpakita ng suporta dahil baka masuspende kami. So talaga very challenging ang aming sitwasyon ngayon. But then again, ipaubayan natin sa taong bayan. Anyway, ang taong bayan naman ang buboto. Okay. Kung anong desisyon ng taong bayan, tanggapin natin yun. Okay. What exactly lang, sir, balikan ko lang ng konting sinabi nyo na nakausap nyo po si VP Sara because si President Duterte nag-commit na siya to support, of course, the PDP laban. But personally, yung conversation nyo with VP Sara that she will help you dito po sa campaign na to, could you elaborate lang doon, sir, a bit, kung pwede nyo ma-share? Basta nag-text lang siya sa akin na I will help you in the campaign. Yun lang. Okay. I will help you in your campaign. Alright. Sir, as a last question, yung nag-viral po kagabi na incident kung saan po yung isang sasakyan with plate number 7 ay nahuli po ng ilang traffic officials. Sir, ano po ang masasabi nyo doon? Kilala nyo ba, sir, kung kanino yung sasakyan na yon? Basta ang masasabi ko lang, hindi yun ako. Dahil mahal yung sasakyan yun. How I wish, akin yun ha. Parang Escalade ba yun, yung sasakyan na yun? Pero hindi, wala po akong sasakyan na ganun. Mahal masyado yun. At pangalawa, hindi pa ako tanga na maggamit ng plate number na 7 para bigyan ng tip yung mga drug lord na gustong magpaambo sa akin na para magiging easy target ako. Hindi pa ako ganun katanga na magamit ng mga number 7 na plate number. Ang dali mong ambusin yan. Okay. Siguro, sir, ano po, no? Baka hindi pa nagsasalita kung kanino man po yung sasakyan na yon, but nevertheless, abangan po na, i-monitor natin ang storya na yan. Maraming salamat, Senator Bato de la Rosa. Sir, thank you for joining us dito sa Newswatch Live.